Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sapagkat walang makahahadlang sa kawain ng Panginoon. Karamdaman naman, Panginoon, pag mga suliranin, ito Diyos ay ginagamit na instrumento ng kaaway upang hadlangan, Panginoon, ang iyong dakilang plano para sa iyong Iglesia. Tulungan mo kami, Panginoon, maging malaya, kami pagpatuloy ng karoon ng kaunawaan sa iyong mga dakilang layunin sa aming pong pagkakataon. Tulungan mo kami, Ama, at patuloy na higing bukas ang aming puso at isip. At masalim mo Diyos ang aming mga matatalakay, magbigay sa amin ng kalakasan at pangunawa sa iyong mga plano sa amin. Salamat po, Ama, sa mga ito sa pangalan ng Diyos. Amen. Amen. Sa aming mga construction worker, sino construction worker dito? Pag kayo ay construction worker, meron yung kanya-kanyang tawag nito, level of skill na tinatawag. Meron yung architect, engineer, foreman, leadman, skill, helper, laborer. Ganyan ang hierarchy kaka sa field ng construction. Kahit sa bakery, di ba? May maestro, may hornero, may ganyan-ganyan assignment. Sa Diyos ganun, sa atin, sa Body of Christ, sa Iglesia, ang pinakang foreman natin dito ay ang pastor. Siya yung nakakaalam ng programa ng Diyos, plano ng Diyos, para sa mga anak ng Diyos. Kaya kapag ka ang foreman ay may alam sa isip at plano ng Diyos, may direksyon ang Iglesia o ang anumang organisasyon na hinahawakan ng isang, sabi nga ay man of God. Kahit sa bansa, ganun din. Kapag ka ang hari ay hindi naka-align sa kaisipan ng Diyos, mapapahamak ang bansa. Panahon ni Haring David, ang plano at kaisipan ng Diyos para sa Israel ay nasusundan niya. Halos lahat. Kaya nga naging apple, hindi eye of God si Haring David. Dahil nasusundan niya yung programa ng Diyos. Ganun din pagdating kay Haring Solomon. In fact, siya ang pinakamatalinong naging hari ng Israel. Kaya lang, bandang huli, parang makikita natin sa Ecclesiastes na parang maraming mga sinasabi doon si Solomon na kontrobersyal. Walang kabuluhan. Parang kung kayo magbabasa, iisipin mo, ano ba doon si Solomon? Bakit parang ganito yung kanyang pananalita? Pero pag tinignan mo doon sa dulo, sa pinakahuli ng kanyang sinulat sa Ecclesiastes, masasabi niya, sinabi niya doon na ang buong katungkulan ng tao ay maglingkod sa Diyos at gumawa ng mabuti. So nakabalik siya sa plano at original na programa ng Diyos para sa mga tao. Now, dahil nga sa sinasabi ko na may level of skill ang bawat isa, therefore, ang Diyos ay nagkakaroon din po siya ng angkop at tugma na pagkakatawag sa bawat isa sa atin. Hindi ka naman ilalagay ng Diyos sa isang posisyon na hindi mo kakayanin. Hindi natin po pwedeng sabihin, tinanggap mo ang Panginoon ngayon at nagdeklara ng sabi ng ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay magiging propeta o ikaw ay isang magiging pastor. Hindi automatic na pag sinabi ng mga nagbatong ng kamay sa iyo, ayun ka na. At yun yung galaw ng trabaho. Tanda natin si David ay inanoint ni Prophet Samuel at sinabing ikaw ang magiging hari ng Israel. Pero bago nangyari yun, umabot pa ng ilang taon, almost 40 years bago pa sila nagkaroon ng actual performance ng pagiging hari. Kaya kung matatanda natin sa Book of Samuel, siguro after nang mapatay na si Goliath, mga ilang taon siya nag-serve as army at sinamahan siya ng Diyos. At nagkaroon ng mga pagkakataon na kapag pumapasok sila ng lungsod yung nagkakantahan yung mga siguro crush nila sa David. Kaya sabi na nakapatay si David ng 10,000 samantalang si Saul ay 10,000. Di ba pinagsilusan na siya ni Saul? Pero hindi pa rin siya hari. But then yung declaration ng propeta na ikaw ay magiging hari ng Israel ay nangyari in his life. Therefore, sa ating mga kapatid, halimbawa,
layman si pastor o kung sino man yung elder or foreman sa church. Pag sinabi niya, ikaw ay ganito, sinabi sa akin ng Panginoon na ikaw ay magiging pastor. Yung iba na misinterpret ito. Na parang ang tingin nila sa sarili na, hindi ako, pastor na, sabi ni pastor sa akin, kaya hindi ako dapat putus-putusan dito. Yun yung sinasabing maling pagkakaunawa doon sa paglilihan sa mga magiging lingkod ng Diyos. Tandaan po natin mga kapatid na ang Panginoon ay may kanya-kanyang tinatawag na calling sa bawat servant niya. Kung susundan natin yung Biblia sa Genesis, tinawag ng Panginoon si Noah at ipinakita ang kanyang plano ng pagliligtas sa sangkatauhan. Dahil siya lang ang nakitang matuwid sa panahon ngayon. Sabi ng Panginoon sa kanya, Noah, inuutusan kita. Gumawa ka ng, ano ba yung pagkatawag doon? Barko? Arko? O arka? Basta parehas naman yun ang pinag-usapan ko sa sakyan. O. Tapos sinabi doon, ito yung mga kahoy na gagamitin mo. Gumawa ka ng mga... Anong mga kahoy, Brad? Palutsina, lingato, akasya. Ay, wala ba lingato doon? Basta yung sabi, ito yung mga kahoy na gagamitin mo. Kasi alam na Diyos kung ano yung matibay eh. So, sinabi ng Diyos yung plano, ilulubog ko ang buong daigdig sa tubig sapagkat napakasama na ng tao. Wala na silang inisip kundi kasamaan. Kaya gumawa ka na ng arka para yung pamilya mo ay mailigtas at may pagpatuloy ang aking programa. So, nakinig. At tatandaan natin, nakinig si Noah. Although, tandaan natin na ang panahon na yun, ang buhay nila ay mahahaba, maabot ng mga 900 years. So, ginagawa ko sa loob ng 120 years yung barko, yung mga kahoy hindi pa nagkaroon. Kasi tinuro ng Diyos kung anong mga kahoy ang gagamitin. Alam ng Diyos kung ano yung matibay na kahoy. Kung sa ating panahon ngayon, baka tinagod ng 30 años, bulok na yung mga yung mga kahoy na ginagawa mga apitong, ano? Ipil. Oo, ay hindi, matibay-tibay yung ipil natin. Pero makikita natin doon na dahil sa ang plano ng Diyos ay iligtas ang sangkatauhan, ito ang gawin mo, Noah. At nangyari. Babak tayo sa bandang ibaba. Kinausap naman ng Diyos para sabihin ang kanyang plano. Abraham, gagawin kitang ama ng maraming bansa upang ikaw ang magdala ng aking pangalan at ang iyong lahi at sa pamamagitan ng lahi mo ay magkakaroon ng may papakilala ang aking pangalan sa buong daigdig bilang tunay na Diyos. Maniwala si Abraham, sumunod si Abraham. Tandaan natin, kung sa parte ng kanyang pagkakatawa, siyempre, maraming challenges. Una-una, umalis ka dyan sa iyong bayan at pumunta ka sa isang bayan o sa isang dako na hindi mo alam. Hirap ron, no? Utusan ka tapos hindi mo alam kung saan ka dadalhin. Pero ang Diyos ang nakakaalam sapagkat siya nagputos para masunod yung plano ng Panginoon. Kasi kung hindi siya ihihiwalay doon sa kanyang bayan, sa kanyang mga lahi, baka yung ini-introduce ng Diyos na klase ng pamumuhay na according sa kanyang image, according sa pamamaraan ng Diyos, eh bakit hindi pa naman kay Abraham? Dahil nalulunod ka sa sirkulo ng mga palahubo. So kailangan alisin siya doon. Ando lahat yung mga kasamaan sa lugar na yun. So inalis siya doon. Dinala siya sa lugar na kung saan, sabi nga eh, doon siya ipag-process. So, nasunod yung plano ng Diyos sa pamagitan ni Abraham at nakita natin yung kwento, nagkaroon siya ng anak, at i-offer pa nga, hindi ng Diyos, i-offer mo ka para yung anak mo ay sabing mahal na mahal mo, i-offer mo yan sa akin. Kung talagang mahal mo ako, patunayan mo sa akin na yung anak mo ay kaya mong ibigay sa akin. At pinagalinlangan si Abraham. Ibig sabihin, kilala na ni Abraham kung sino yung kausap niya. Kasi kung hindi kilala ni Abraham yung kanyang kausap, baka sabihin mo ka, delikado ka, ano mo, papapatay ko din. Kapoy ko din yung ulan, tapos dali, papapatay mo lang ang anak ko dahil makulit. Siyempre, hindi siya susunod. Pero ang ginawa ni Abraham, hindi siya nagalinlangan.
i-offer niya. Kaya kanina nakita natin sa kwento nung itinaas na niya yung kanyang kamay para saksakin yung anak niya si Isa. Sinabi niya, Panginoon, tama na. Napatunayan ko na kaya mo akong ipagtanggol. Kaya mo dalhin ang aking programa. So kaya nga siya nagkaroon ng tinatawag na covenant para doon sa dusing patriarka. Although alam natin yung dusing patriarka ay hindi naman yun yung eksakto kasi naipalit yung dalawang anak ni Jose. Matatanda niyo si Ephraim at saka si Manasseh. Pero pinag-uusapan natin dito, yung programa ng Diyos para ipakilala yung kanyang, ito yung aking mga buong plano, yung big picture. Kaya napaka-importante sa part ng pastor o ng sino mang leader na nakiintindihan niya yung buong larawan ng plano. Sabi ko sa construction, pag ako ang foreman, nag-uusap ko si architect at saka si engineer. Kami tatlo ang mag-uusap. Ito share ang problema. Ito ang rekomendasyon ko, ito ang solusyon. Si foreman ang mag-i-implement, si engineer ang mag-supervise, si architect ang mag-decision. Kapag kaya hindi alam ni foreman yung iniisip at nakalagay sa drawing, paulit-ulit pamagubago, maraming revision. Pero kung malinaw sa foreman, malinaw sa pastor ang direksyon ng Diyos, hindi magkakamali dahil kilala at alam niya kung ano ang plano ng Diyos. At napaka-importante yun. And therefore, bilang tayo ay mga anak ng Diyos, kung susundan natin yung Biblia, napakaraming mga halimbawa na kung paano tinawag ng Diyos yung mga lingkod para ito yung papatuloy ng mga plano ng Diyos. Galing tayo kay Noah, kay Abraham, kay Moses, kinausap din ng Diyos kung matatandaan natin. Moses, inuutusan kitang palayain mo ang aking bayang Israel mula sa pagkakaalipin ng Egypto. Wala namang siguro hindi nakabasa sa kwento ni Moses, dumaan siya sa mga matinding pinagdaan ng mga tawag nito, proseso bago niya mapasimulan yung pagpapalaya. So nakita natin na malinaw kay Moses kung ano yung plano ng Diyos na pagpapalaya sa Israel. Kaya bandang huli, makikita natin doon na talagang nakita natin yung kamay ng Diyos sa pamamagitan ni Moses. Iba-iba po yung pagtawag ng Diyos sa mga lingkod niya para i-pursue ang kanyang programa. Ang isa sa may pinakamalaking, kumbaga sa kaisipan natin, kahit yung pagiging pamalo, plano pa rin ang Diyos. Kasi hindi nilagay ng Diyos si Parao sa pinakamataas na kapangyarihan bilang kanyang masasabi nating pamalo. Kaya sabi ng Panginoon kay Parao, iaangat kita sa kapangyarihan upang gamitin kitang pamalo sa aking bayang matigas ang ulo. Ibig sabihin, ang Israel noon ay established na sila sa kanilang bansa, sa kanilang tawag nito sa teritoryo. Pero nakalimutan ng Israel yung mga covenant sa Diyos. At dahil doon sa pagtalikod ng Israel sa mga pinagkasunduan mula kay Abraham hanggang sa kay Jacob, ang ginawa ng Diyos, tinawag si Parao, itinangas sa kapangyarihan para gamitin siyang pamalo. Ngayon, ito ang problema diyan, mga kapatid. Halimbawa, dito sa atin, sa kongregasyon, itinalaga ka ng Diyos para sa isang mabigat na tungkulin. Again, it is God's calling for you to be His rod. Pamalo niya. Ang sakit nun, halimbawa, Brad, kung ikaw ang nakautusan ng Panginoon dito, tinakausap kita, gagawin kitang pamalo sa aking kongregasyon na tumitigas na ang ulo. Gagawin kitang pamalo dahil sabihin natin na yung mayabang ng aking lingkod yan. Ang sakit nun. Pero, bahagi, yun ang plano ng Diyos. Halimbawa, sinabi ng Diyos, paluin mo ang aking lingkod na si Felipe sapagkat hindi na siya nananalangin. Paluin mo si Felipe sapagkat hindi na siya sumusunod sa akin. Gusto niya na lang magsakay-sakay sa Hilux papunta kung saan-saan.
Gagawin mo kaya yung Brad? Dahil inutusan ka ng Diyos? Gawin mo yung Brad kung hindi kayo sasama. Kung hindi kayo sasama. Pero kung sama ka, huwag na gawin. Sama mo. Tabla-tabla. Iba rin yung agenda. Sama-sama, kaya-kaya. Walang iwanan. Oo. Pero ang ibig sabihin dito mga kapatid, hindi lamang ang pagkakatawag ng Diyos ay sa isang mabuti o napakagandang leadership. Tandaan mo natin, ang Diyos ay tumatawag ng napakamakapangyarihan o ordinaryong tao na itinataas niya sa kapangyarihan para gamitin pamalo sa kanyang lingkod, sa kanyang bayan. Tingin mo, Pastora. Kaya nga, hindi po tayo pwedeng magreklamo at sabihin natin na, hindi po, bahala na si Pastor, problema niya yan. Hindi po pwede. Sapagkat tayo ay katawan. Pero siyempre, pagdating sa mga ganyan usapin, may mga formula naman yan na tinatawag. Na hindi yung sasabihin mo dito in public, ikaw ganito ka. Ay, di ba usapan yun? Hindi na makatarungan yun. Kaya nga meron tinatawag ng mga committee, di ba? Para sa ayos ng mga problema. Problema sa leader, problema ng leader sa miyembro, problema ng mga asawa, problema ng kapatid sa kapatid. Mayroon pong mga pamamaraan para maging maayos yung problema. Hindi ka po pwedeng mag-announce dito sa mikrofon at sasabihin, ito sinabi sa akin ng Diyos. Ikaw o si Lito, magbibigay ka ng $1 million, brother pa. Okay yun, walang problema doon. Hindi yun pa. Tuloy mo yun, brother. Hindi yun. Oo. Pero kung sasabihin mo, pagsabihan mo yan si Marino sapagkat mabulit na yan, hindi na namamansin yan. Yung sabihin mo sa akin kagad para makapagbantay ako. Kasi baka mamaya, may stiff leg pala ako tapos hindi na ako makalimot kasi masakit yung leg ko. Maunawaan ko sa bandang muli. Kaya pala ako hindi pinansin, masakit pala yung leg ko, kapatid natin. Minsan kasi di ba, nakakaroon tayo ng conclusion ni Gaga. Sobra na rin ito si Brad dito, palibasang pili na rin na, hindi na namamansin. Yung pala, hindi lang narinig yung bati. Tapos minsan pala ay meron palang iniisip na ano kaya? Malayo. Oo, i-regalo mo kay Pastor pagpunta nila ng Cebu. Hindi ka napansin, tapos mabubulag ka lang nasasabihin na taong ito, mayabang na ito, palibasa ka dito na hindi na mapansin. Pag nakita mo si Sir Diego na nakasakay sa kanyang misa, tapos hindi ka pinansin, huwag mong sisihin. Kasi minsan, nagtatry, parang naman nasigid ka ni Guni, sa mabangga yan. Anday mo bumaba, akong batiin, tapos kamayan mo. Sabihin mo, Brad, nauna ka lang, sa sunod luma niya sa'yo, aking bago pa. Ano lang? Parang hindi masakit sa damdamin. Kaya pagka tayo mga kapatid, tinatawag ng Diyos, depende sa kanyang plano, kung ano ang gagawin niya para sa iyo, hindi tayo pwedeng tumanggi. Kahit masakit sa part mo, tulad ng nangyari kay David at doon sa kay Prophet Nathan, parkada talaga yan sila eh. Saan dikit yung pastor eh. Kung baga sa mga magkakasama sa trupa-trupa, meron talaga yan mga dikit-dikit na magka-parkada talaga. Sipin mo yun, ganito yung kumprontahin mo yung kaibigan ng hari at napaka mabigat na komprontasyon. Pero hindi po pwedeng sabihin na hindi kayo gagawin Panginoon kasi parkada kami, masasaktan niya kapag sinabihan ko. Ang Diyos ang nag-utos kay Nathan sabihin, puntahan mo si David. Remember na si David ay apple in the eye of God, pero nagkasala, at sa kanyang pagkakasala, sino ang pwedeng magkumpronta sa kanya na napakalakas, napakamakapangyarihan, napakapopular na hari? Eh, meron siya isang barkada, yun ang inutusan natin. Di ba yung nangyari kay Bathsheba at saka kay David? Mayroon ng murder, mayroon pang adultery, so ang daming patong-patong na kasalanan pinagtatakpan. Na akala ni David na hindi makikita. Pero ang Diyos alam ang lahat ng bagay na nangyayari. Dahil siya ang nagtalaga si David bilang hari. Kaya lang ang inutusan ni David o ni Yahweh ng Panginoon, si Nathan, hindi niya kinumpronta in a manner na ipapahiya yung hari. Nag-usap silang dalawa at gumawa siya ng kwento. Alam niyo yung kwento? Brad, mayroon akong isasanggubi sa iyo. Itong mayaman na tao ito, kadami-daming tupa, nagkaroon ng bisita. Tapos yung kanyang kapitbahay na mayroon isa-isang tupa na inaalagaan na parang anak niya na kadami pa nga niya sa pagtulog natin. Aba, kinuha nitong mayaman na ito, yung kaisa-isang tupa, tapos yun ang kinatay at inihanda sa bisita nitong mayaman na ito. Ano masasabi mo dyan, Brad? Siyempre, magkari sila eh. Aroy
mapundasin at ikaw na to. Di ba hindi masakit? Ikaw ang pumatol sa sarili mo. Ikaw yung mahalakit. Ano ang naging reaksyon ng Haring David? Nagpagubabatan siya. Humingi ng tawag sa Panginoon at sinabi, tunay nga nagkasala ko. Akala ko lang may katawag ko. Hindi pala may bubugli sa Diyos ang lahat ng ginagawa. Ay kung hindi sinunod ni Nathan utos sa kanya, pahamak yung buong Israel. So ano ang ginawa ng Diyos para ang Israel ay disiplinahin? Sa kasalanan naman na hindi ginawa ng kongregasyon, ang may kasalanan ng hari, ano ang ginawa? Pinapili yung hari. Ano ang gusto mong parusa para mawala ang galit mo? Kasi ang Diyos hanggat hindi na i-execute yung tinatawag na penalty sa kasalanan, hindi talaga siya mapapakalit. Because God is God of justice. And therefore, kapag kayo yung batas, kailangan mai-implement yung batas na sinasabi niya. Dahil sa kanya galing yung batas. Dahil sa nagkasala ka, ito ang parusa. Pero dahil mahal siya ng Diyos, pinapili pa siya sa tatlo. Anong gusto mo? Gira sa loob ng 30 araw? Or tawag ito, salo? Basta tatlo pinagpilihan. Or tagutuman sa loob ng 3 taon. Ang sabi ni Haring David, mas pipiliin ko at gugustuhin ko sa iyong mga kamay dahil ikaw ay gusto makabagin. Salot ka lang dahil alam kong ikaw ang may. So 70,000 ang namatay sa buong kongregasyon na hindi naman kasalanan ng mga Israelita. Kasalanan ni David. Siya yung may kagustuhan eh. Pero ang Diyos dahil sa kanyang batas na dapat ma-implement ay wala siya magawa. Kaya kung titingnan natin yung kwento, nandoon na yung isang, ano ba yun, gigi, si Arauna, nagigi ng trigo. Sabi ni David, bibigyan ko itong lupain na ito sapagkat dito nagpakita yung anghel at kailangan natin mag-offer para matigil ang salot sa Israel. Imagine mo, sa 3 days, 70,000 ang namatay sa Israel, dulot ng salot. Pero nung sabi ni Arauna, awag mo itong dilima na i-offer mo rin ito para matigil. Siyempre, nakikita mo nila dami namamatay. Siyempre, yung isang tao nilapitan ng hari, wala na siyang dalawang isip. Sige na, kunin mo rin ito. Pati itong panggiling, yung kinakabit sa karpaw para o sa baka para mag-giling. Binigay. Pero sabi ni Haring David, hindi ko bayaran ang sakripisyo ko para sa Diyos. Kailangan pag ako nagsakripisyo, mararamdaman ko. So, dapat din ang response natin. So, kung sinusunod natin yung mga kwento, mga kapatid, ang programa at plano ng Diyos ay nakadepende sa kanyang discretion. Hindi tayo po pwedeng mamili. Kapag ikaw ay itinalaga para gamitin pamalo, wala kang magagawa. Pag ikaw ay itinalaga para gamitin kang mamuno, wala kang magagawa kundi pamunuan mo. Dahil alam ng Diyos na ikaw ay nakakaunawa sa kanyang kaisipan. At ang kanyang programa ay alam ng Diyos na kaya-kaya mo itong ipatupad sapagkat kilala mo siya, alam mo ang kanyang plano. Kung baga, pinakita na sa iyo yung buong plano ng building para ito yung susundan. Kaya mapansin natin si Jesus Christ, ang kanyang profesyon talaga ay karpintero. Sapagkat ang karpintero hindi gagawa na walang plano. Lahat ng gagawin ng karpintero nakaplano. Para walang ulit-ulit. Ganun ka-talino ang Diyos. At sa atin, lahat naman tayo bilang mga anak ng Diyos, tandaan natin, ay meron din tayong hawak na plano. Ewan ko lang kung binabasa niyo yung plano at naiintindihan natin yung mga plano. Di ba? Pag binukat natin yung Biblia, minsan, ano man ang ibig sabihin dito? Pag binasa natin minsan yung Biblia, sasabihin, ay, si Brad, ano itong tinutukoy dito? Ipapasa natin sa iba. Hindi eh. Pag nabasa natin yung banal na kasulatan at nagsasalita ng ganito, tigilan mo itong ganito sa pagka hindi mo ito tinigilan kayo mamamatay. Iisip ko, hindi ako to. Si malamang si Brad, ganito, di ba? Ipapasa natin sa iba. Pero ang purpose ng Diyos, bakit yung kanyang perspective lang ay ipinakita sa atin para yung nagsundan natin kung paano tayo mamuhay ayon sa kanyang programa.
ayon sa original na plano ng Diyos. Kaya yung Biblia ay nasa sa atin. Wala naman ibang libro na magsasabi ng patungkol sa after death, di ba? Nakabasa naman tayo siguro ng mga pocketbook, iba-iba yung mga pocketbook, mga tapsbook, mga kasaysayan ng mga hero. Pero sa Biblia, ang pinag-uusapan dito, ito yung plano mo. Nagkasala tayo dito, nagkasala tayo dito, pero ito ang solusyon ko. Ito ang original na purpose ko. Kaya ipinapakita natin sa pamagitan ng banal na kasulatan, yung kanyang original na plano para hindi tayo manilaw. And therefore, nagtatalaga siya ng mga foreman, ng kanyang mga leader sa simbahan, pero hindi nangangahulugan si foreman lang ang may alam sa plano. Dapat si foreman, ini-introduce niya sa mga membro na ito yung plano ng Diyos. Kailangan si foreman magtuturo na ito ang gusto na mangyayari sa parte ito ng buhay mo, ito ang gusto ng Diyos. Hindi natin po pwedeng kontra, hindi, sapagkat siya yung nagdadala ng grupo. Napakahalaga nung pagsunod sa foreman sapagkat siya na nasisisihin ng Diyos. Siya na napagalitan ng arkitekto pag sinabi niya, bakit mali-mali ito? Bakit wala ka ito sa sukat? Kasi sabi ni Brad, dito na lang daw ako sulit para mas madali. Ay, hindi eh. Ikaw ang pinagkatiwala mo dito eh. Na kailangan ito yung standard, ito yung sukat, dapat ito yung sundin mo. Kasi sabi ni Brad dito, dahil mababa pa siya dito si Mountog yan sa bintana, kaya na lang daw. Hindi mo pwede yun. Kasi ang tinupa. Ang sinabi niya, Pastor, ang Diyos, ito ang standard ha. Diyos, ito ang standard. Kailangan ng bintana ito ang standard. Ay, escape man si Brad dito. Marunong ako niya, Pastor. Istoryahin. Ang importante, hindi na Mountog yan. Pwede na to. Hindi pwede gano'n. Di patingin mo na talaga si Brad dito. Hindi Brad dito talaga nasa plano eh. Eh, okay na yan. Makakatayo ka rin ako dito. Hindi na rin ako Mountog dito. Hindi pwede gano'n. Kailangan yung standard talaga ng Diyos ang masusunod. At yung nakakalam ng standard ng plano ng Diyos ay yung foreman niya, yung pastor niya. Kaya pag sinabi ni pastor, dapat ganito tayo mamumuhay. Pero bantay ka, kapag kayo ikaw inutusan, eh nagpalabis na pala si pastor. Sabihin mo si Pilipin. Sabihin mo sa kanya. Pansinin ka niya pag nagtatry siya. Hindi ka-try ka eh. Pwede mo sinahan lang. Hindi naman yung kailangan pang mag-high-high ka, nagtatry ka, hirap yan. So ganun po mga kapatid, gusto kong ipakita dito, gusto kong ipakita ng Diyos sa atin, na kapag katinawag tayo sa kanyang purpose, huwag tayong tumanggi. Huwag natin tanggihan. Kahit ikaw ko gagawin pamalo, kung po rin siya mga Diyos pa, makaka na si Lord doon, basta sinunod mo siya. Ang importante, hindi tayo gagawa ng ayon sa sarili natin pasya. Ayon sa pasya ng Diyos sa direksyon ng kanyang pastor o ng leader ng iglesia. Yun ang pinakamahalaga mga kapatid. Maunawaan natin upang hindi tayo nagkakaroon ng mga tapunan, hingitan o whatever. Sapagkat ang nakakaalam ng programa ng Diyos ay pinagkakatiwala sa pastor. Ngunit na tayo dapat nakakaalam ng plano ng Diyos sa pamamagitan ng Diyos. Aming salamat po sa umagang ito sa patuloy ng pagbibigay sa amin ng paalala ng Lord bilang umalang mo na ang aming pong dapat ginagampanan ng Panginoon ay kung ano ang kalooban at yung plano para sa ikabubuti ng iyong iglesia habang kami nag-iintay ng iyong muling pagbabalik ng Panginoon ay manat na lunawa kami na ayon sa iyong plano sa iyong programa Panginoon lahat ng aming ginagawa. Salamat po mga sa umagang ito sa iyong pagpapulit sa salamat sa ngalan ng Panginoon ng Espiritu Santo. Amen. Good morning, God bless you.